Narito ang pinakamainit na balita sa araw na ito. Habalos at Pangulong Kuting binunyagang umunoy maitim ng gawain sa loob ng Malacanang. Sa gitna ng kontrobersiya, si Vice Presidente Inday Sara ay sinasabing nakatakas sa pagbabanta sa kanyang buhay mula sa Pangulo mismo. Sa isang bahayag na ikinagulat ng marami, ipinahayag ng DILG Secretary na si Abalos at Pangulong Kuting ang umunoy balawakang katiwalian at ilegal na aktibidad sa loob ng Malacanang. Ayon sa kanilang mga ulat, ilang matataas na opisyalang sangkot sa mga anomalya na nagdudulot ng malaking perwisyo sa kaban ng bayan. Agad na bumuo ng Special Task Force si Pangulong Kuting upang imbisigahan ang naturang mga aligasyon at managot ang mga responsable. Samantala, isang mas malaking eskandalo ang lumitaw nang lumabas ang balita tungkol sa pagbabanta sa buhay ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nakatakas si VP Sara mula sa isang tangkang pag-atake na di umano'y inutos mismo ng Pangulo. Patuloy na iniimbisigahan ang insidenteng ito at patuloy na nakabantay ang publiko sa mga susunod na hakbang ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng opisyal ng pamahalaan. Patuloy ang pagmomonitor ng buong bansa sa mga pangyayari na nagdudulot ng malaking tanong sa integridad ng kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kabayan, mga palangga, ito ay sunod-sunod na, kailan ba to? Kaya ito ay kagabi lang. Yung message niya kagabi lang to. Na si Lisa Tanas ay kapag high ay nakipagtsuktsakan sa asawa ng kanyang kaibigan na certain Dasa. Nung nalaman ni wife Dasa, ay iniwalayan niya yung kanyang husband Dasa. Now you decide. Okay? The reason why, mga kababayan, okay, gustong ipagurgor ako at si Cathy Binag. Literal man o gurgor dito sa social media at sirain siya. Alam mo, ang daming pangalan dito. The Pulburon by Default Gang R. Okay, ito ako, hindi ako nagsabi nito. Alright, sabi ng, according to our source, mga palangga, The Pulburon, sabi niya, by default gang are Zobel, heavy, sabi niya. Lagdameo, okay? May nakalagay pa dito, Sandy. I don't know kung sino to si Sandy. Okay? Then, meron pa nakalagay na slash, comma. Sino si Sandy? Okay? May kilala ba kayong Sandy? Okay? Tapos nakalagay dito si Tenko, kasama pa pala si Tenko. Tingnan niyo nga kung humingiwi yan. Oh my God. Sino to mga to? Okay, ito mga pangalan. Certain Louis, Ismael, Karen, Monch. Ewan ko kung sino to mga to. Certain Sandy, Carla, Louis, basta marami siya sinasabi. So mga kababayan, kaya naman gusto nilang gurgurin tayo. Kaya ngayon sinisira si Cathy Binag na isang matapang na lumabas para patunayan na in 10 years, na naging jowa niya si Florendo, o Floyrendo, how do you pronounce it, na tsuhin ni Lagdameo ay nakita niya yung open na parang nagbubuffet lang, kumakain lang sila ng regular na polvoron. Kaya ngayon, talagang kung todo ang trabaho nila para ipatumba si Maharlika, intimidation and everything, do you think you're gonna win? Do you think mapatatahimik niyo ako mga jutang ginemis kayo? Sabi ko nga sa inyo, kamatayan lang ang pwede magpatahimik sa akin. At hindi ko kayo hayaan na manggurgur na lang kayo ng basta-basta. Ganun ba? O basta may binanggit na Sandy, I don't know kung sino. Sandy, asawa ni Gloria? Parang hindi. Parang hindi yun ang asawa niya. I don't know. Si Gloria Diaz, hindi niya asawa si Sandy Daza, di ba? I don't know. I'm not sure. Basta nakasulat na doon, certain Sandy. Hindi ko alam kung chef siya or what. Walang apelyedo. Tapos may kama, iba-iba mga pangalan. So ngayon, excuse me. Ngayon, mga kababayan. Now what? Okay, ano gagawin nyo ngayon?
Nag-strategize si Lisa ngayon kung paano niya i-counter itong si Cathy Binag, kung paano nila patumbahin. At kung paano, Abalos, paano nyo to sasabihin na ito ay AI at deepfake? By the way, I am working out sa, okay, dito sa authentication ng video. Diba? Sinabi ko sa inyo, hindi lang to isang beses o dalawang beses ang authentication. Actually, mayroon pang ongoing ngayon na ibang agency naman dito sa ibang forensic expert naman dito sa Amerika. So nakausap ko kanina, mga palangga, ang isang nag-authenticate pero kasi out of not in the US, okay? Somewhere there. I am, maging excited kayo, pinapasabi ko lang kayo. I am looking forward na pumayag yung company kasi masyado silang maingat eh. Yung isa kasi, hindi ko pwedeng ipakita yung authentication dahil ayaw nilang madama yung company. No nalaman nila si Bangag Jr. yun. No nalaman nila na si Bangag, ayaw nila dahil ayaw daw nila madamay sa politika. Pero to yung isa, nakikipag-negotiate ako. Hindi ko sinabi na si Bangag yun. Okay? Hindi ko sinabi na si Bangag yun kasi, I don't know, I hope hindi siya makilala ng forensic expert. 'Di ba? Basta sinabi ko lang, i-authenticate mo yan, bigyan mo ko ng certification and everything. Kasi, you know what, ito pa sasabihin ko sa inyo. Pag nagpa-authenticate ka kasi mga kababayan, hindi lang yun, ay paki-authenticate nga. Katulad ng ginagawa ng gobyerno. Nagpumirma pa ako ng kontrata. Okay? Actually, nag-sign pa ako ng contract dito, mga hitad. I can show you the contract. Nag-sign pa ako ng contract dito. May mga agreemento pa kayo. Ano yung dapat gawin, hindi dapat expose. Kasi ayaw nilang siguro madrag yung kanilang company. But I am waiting for the signal na pwede nating i-post para isampal, ipalunok natin kay Bangag yung authentication at kay Abalos. At para hamunin natin si DND at silang lahat to file a case against me dito sa video na ito. 'Di ba? At gusto ko si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang mag-file sa akin ng bonggam-bongga. Alright? So ngayon, mga kababayan. Okay. Bong? Sabi ni Marilu? Okay. Kaya hindi makamahaw, magkamal ang pera ng bayan, unlimited supply ang white t-shirt. Imagine mo, yes, may mga coding sila na white shirt, di ba? Ano pa? Ano gagawin natin ngayon? Hindi pagpatuloy niyo ipakalat yung video na yan at ang interview ni Cathy. Alright, tignan natin to. Baka nag-message si Palangga. Tignan natin. Ngayon nataranta na mga hitad. Okay? Magpapadala yan si Lisa ng Romanian. So next, ano ang laman ng USB? Gusto niyo bang malaman? Wala pa sa akin ang USB, pero may sinad sa akin na isang audio. Okay? Ngayon, kaya nga hinahamon ko, sabi ni City Magdaro, Sandy Dasa TVJ brother Obong Dasa BFF of Kuting. Okay. Hindi ko alam. Pero, I don't know kung sino yung certain Dasa na sinasabi. I don't know kung si Sandy yun. I don't know. Hindi ko alam. Kasi medyo yung message is what. Basta, balikan ko lang, merong kaibigan, BFF si Lisa, na nakapangasawa ng Dasa. Nung naging high sila sa Pulburon, pareho daw silang high, nakipag-tsak-tsak si Lisa, kadiri ang buwaka ng ina, no? Kadiri itong butod na ito, di ba? Tapos nung nalaman ng kanya BFF, hiniwalayan itong si certain Dasa. I don't know kung sino sa kanila. Ang dami naman Dasa sa mundo, di ba? Hello? So, hindi ko alam kung sino sa mga Baltis 5 na yon. Pero sa Baltis 5 kasi, may Dasa talagang nakapangalan doon. Kadiri yung palaka. Okay, let's talk about the USB. Nung una, sabi ko nga, balikan ko si Cathy, hesitant pa ako mag-message, baka hindi ako sagutin. Pero nung sumagot siya, tingnan natin. Eto ano ba yung message ko kay Cathy Binan? Tingnan natin.
Balikan natin ng bonggang-bongga. Cathy, how are you? If you're watching. Okay. Okay, tignan natin. Ewan ko ba sa mga AFP na to? Ayaw nyo pang ayaw nyo pang lumabas. Ewan ko sa inyo. Sabi ko, okay. Okay. Sabi ko lang sa kanya nung July 25, hi Miss Cathy, Maharlika here. I appreciate your thank you post. By the way, I can offer my, sabi ko, by the way, I can offer my platform to you just in case you need my help. Just let me know. Okay. Sabi niya, hi Miss Maharlika, thank you for reaching out. I salute your confidence. Sabi na napagtanggol sa mamamayang Pilipino, nakakadiri as in ang mga nakikita ko. Kaya nga kahit madami, sabi niya, nakakadiri yung mga nakikita ko. Grabe kawawa ng bayan natin, sabi niya. Okay? Tapos sabi ko, okay, binigay ko yung number ko. Sabi ko, Miss Cathy, sabi ko, I can give you my my number. So, binigay ko sa kanya yung number. So, may message ko siya. Ito yung straightforward na message ko sa kanya. Okay? Oh, my God. May nag-message sa akin. Temo, kapapasok lang. So, according to my source, okay? I don't know kung sino to mga taong ito. Yung mga kaklase daw sa Pulboronic ay si, according to my source, kami message lang, Karen Santos, Monch Cruz, Carla Tenco. Okay? Wife of Al Tenco. Kasali daw sila sa mga pulburon. At si Sandy Daza. Yun ang sabi, ha? Yun ang sabi ng aking palangga. Thank you, palangga. Nako, itong palangga ko talagang napakaganda, 'di ba? Lahat parang si Cathy, sana naman lang mahawa ako sa mga alindog nila, 'di ba? At nang maka-level ako ng bonggang-bongga, pero papatas na lang siguro tayo. Kailangan ko lang magpa-sexy katulad nila, no? Ito si Cathy, payat eh. Sabi ko, yan anong diet mo? Share mo naman sa akin. Okay, balikan natin si Cathy. So, in-inform ko siya, thank you palangga. Okay. Dami na namin message para kami matagal magkaibigan. Okay. Sabi ko, hi Cathy, Maharlika here. Sabi ko sa kanya, I admire you for your braveness. Sabi ko, I want to go straight. Sabi ko, forward. Do you have the Pulburon video? If meron, sabi ko, if meron, Filipinos will look up to you as a hero. Sabi ko, please share na. Ganun ka straightforward ang lola mo. Hindi niya ako sinagot. Actually, hindi niya ako sinagot ng straight hanggang ngayon. Pero ang sagot niya lang sa akin, may USB siya. What is inside, okay, sa USB? Okay. Sure ako na marami talagang hawak si Cathy Binag na yayanig sa mga bangag na ito kapag ginalaw siya or something or whatever na panghaharas sa kanya. Bakit? May isang sinend siya sa aking audio, parang patikim pa lang niya sa akin. Kasi si Cathy, tagal eh. Sabi ko, baka naman, pwede magpatikim ng konti. So may sinend siya sa akin na 4-minute audio na kung saan yung mga nang bubuli sa kanya sa circle nila Bangag ni Marcos Jr., yung Voltes 5, yung mga pamilya nila. Doon sa video yon, mag-iingat lang ako kung paano ko to i-deliver kasi very sensitive siya. Na-shock ako ng bonggang-bongga. Na yung isang babae na inaakusahan si Cathy na ito I think okay lang sa kanya, no? Okay, may ano ba? Ang sabi ng babae doon sa audio, nakilala siya sa lipunan din. Nakita ko sa magazine, ginugel ko and ever, 'di ba, mga alta-alta ko no, richie bitchy, pero masahol pa ang ugali sa isang pusali. Sabi ng girl, dito sa usapan, ito kaibigan ni Bangag to, kaklase niya to Kaya kailangan, sabi ko sana may part 2 pa kami na interview ni Cathy. Dapat Cathy, part ka na dito ng vlog at araw-araw na lang magchikahan na lang tayo. Magchikahan na tayo, mga asar na lang tayo ng mga bangag, di ba? So sabi ng girl, ng isang babae, kausap niya yung isang lalaki. Sinisiraan niya si Cathy.
Sabi ni babae, ikaw lalaki, you are nothing. Ikaw lalaki, you are nothing. You are F-U-C-K-N-I-G with your P-O-K. Referring to Kathy. Okay? You are F-U-C-K-N-G with P-O-K. Intindihin nyo na lang. So, grabe itong si girl talagang magsalita. Kilala sa lipunan, kaibigan nila Bangag. Kasama sa circle, na-shock talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos sabi nitong girl, sabi niya, ikaw, pumapatol ka sa ganito, ganyan, dadadadada. Sabi ni lalaki, referring to this girl, sabi niya kasi dito sabi niya, my mom is a Miss Universe. She's a Miss Universe. I don't know kung sinong Miss Universe doon. Kasi di ba, ang dami namang Miss Universe. Merong first runner-up, second runner-up. Hindi naman sinabi kung title holder. Para sabi ni girl, my mom is a Miss Universe. Tapos sabi nitong boylet, sa kausap niya, intindihin nyo na lang, yung mga makukuha nyo to. Sabi ni boylet, sabi niya, your mom is a POK din. Oh my God. I can't believe it. So, itong si girl, kinukutsa niya si Kathy Binag na na-in-love. Tama ba? Na-in-love. Bakit? Sino bang hindi, kung ako nagkaroon ng opportunity na ganyan, na na-in-love ka sa, mas may edad sa'yo, why not? Diba? Anong masama doon? Bakit masyado yung inaano yung tao? Walay na sila Hindi na nga masaya doon sa, kung, diba? So anyway, balikan natin yung audio. Sabi ni girl, inilalait niya talaga, grabe talaga. Sabi ko sa inyo, hindi makain you can't imagine palangga na ang mga taong nagpapanggap na alta, mayaman, may mga advocacy, magsasalta ng gano'n na, oy, Tagalogin ko nga lang para mas madali magkakaintindihan tayo. Sabi nito ni babae, ikaw, sabi na nakipag-anuhan ka sa POK na girl lalo mo, Sabi ni lalaki, bakit? Sabi ng ganon. Sabi niya, wag mo akong babasusin ng ganyan. Sabi niya, Tapos sabi ni lalaki, yung nanay mo. Sabi niya, POK din. Pumatol kay ganito. Ayoko lang magbanggit ng pangalan kasi yung mga pinatulan Kasi unang di ko kilala yung mga tao. So, cut the long story short, 4 minutes na nagmumurahan itong mga prominent na taong kaibigan ni Bangag, di ba? Sinisiraan si Kathy, pero sinagot ni girl na, wag ka magsasalta tukol kay Kathy na ganto-ganto siya. Yung nanay mo, POK, pumatol kay ganito. Sa tingin niyo, sino yon? Sa tingin niyo, sino yon? Ang galing ng mga palangga, may nakaano na, may mga nakahula na. Bahala na kayong manghula. Yun talaga, grabe, 4-minute audio video na hindi ko kineri. Tapos sabi niya, you know what? Sabi niya doon sa lalaki, nakausap niya, you are nothing. Talagang parang sa pelikula. Sabi niya, you are, alam mo yung mura? Siguro kayo may mga, hindi naman kayo pagkakaunawa ng inyong mga magulang, pero ako never ko minura ang magulang ko ng ganon. At saka never ako nagmura, by the way. Never ako nagjutang din sa kahit sino, kahit kaninong magulang ko. Wala ako minurang ganon. Ito mukhang nahalata na ako. Mukhang nahalata na ako, nadudulas na ako. Okay, fine. Pero ito si girl, bala kayo, basta yun. Pero ito si girl, grabe niya. You know what? Sabi niya, jutang Genemes ka na hindi talaga makain. Sabi niya, jutang Genemes ka. Mamamatay kang malungkot. Parang ganon. Unbelievable. So, yun ang isa sa laman ng USB. Yung mga video, baka Kati, baka naman. Baka naman. Pero kaya nga, inimagine ko, okay, by the way, may mga nagtanong kanina, ito bang mga DASA, mga appointees, sabi yung gano'n, yung nasa Voltis 5, halos lahat sila nandyan. Zobel, DASA, Lagdameo, Florendo, magkakamag-anak yung mga yan. Andiyan dyan sila lahat sa gobyerno. Ito yung mga kasali sa Voltis 5. Ito yung mga kaklase ni Marcos Jr., mga kaklase ni Lisa sa pag-adictos Benedictos. So saan kayo pupulutin?
Mga kababayan, dapat panawagan natin sa mga religious group, I don't know, I hope, nakikinig kayo, AFP, PNP, dapat kung gusto nyo talagang pulburon free ang bayan natin, umpisahan nyo sa Malacanang. Yung mga maliliit na mga tao na nahulihan ng sachet lang, ganyan-ganyan, di ba, kulong agad. Eto, nilalatag as buffet sa mga bars, dyan sa Malacanang, sa bahay ni Lisa. So, ibig sabihin, mga kababayan, sabi ko nga, everyday kong sinasabi sa inyo, nalulubog na, palubog na, hindi palubog, lumubog na nga eh. Nung Karina, lumubog na. Sana, kumilos kayo at sila ang palubugin ninyo. Alright? Oh. Ano? Pero hindi ako makapaniwala na isang Miss Universe na, well, in fairness sa kanya, na-meet ko siya actually, nung May 9, nung nandoon ako kay Kuting, nandoon yung isang Miss Universe. Yeah. Pero hindi ko akalain, coming from doon sa malapit sa kanya, sabi niya, yung nanay mo POK din pumatol kay ganito Pero ang sa akin lang, mga kababayan, eto yung sinasabi ko na masyado tayo mga Pilipino na mataas ang tingin. Sa akala natin pag mayaman, mataas ang tingin, gagamit ng mga charity mga mga religious eklabush. Pero ang totoo, mas masahol pa sila sa atin. Ako nagsasalta ako ng Jotang Genemes. Pero sabi ko, never ako nagmura sa magulang ko kahit isang beses. Pag meron akong disgusto, tatahimik na lang ako, magsasalita ako, pero hindi ako magmumura ng ganon. Pero ito, na sinasabing alta, Jotang Genemes mo, sabing ganon. Magulang, so alam nyo na nag-uusap, mag-ama, no? Sa Jotang Genemes mo, pumatol ka sa kay POKP ko Sabi naman ni tatay, ang nanay mo rin POK. So, eto yung mga taong kaklase ni Marcos Jr. sa pulburon. Pero ang issue dito, mga kababayan, ano ang gagawin nyo? Ano ang gagawin ninyo? Hayaan nyo na lang ba na manatili etong si Bangag? Hayaan nyo na lang ba sila na open na, nakita nyo na si Liz, na narinig nyo na mismo sa witness, kumbaga, nandoon siya sa pangyayari na yan, okay? Nandoon siya sa pangyayaring yan. Kakatuwa naman tong palangga ko. Yeah. Pero 'di ba nabanggit ni Cathy na yung Inigo, mabait naman daw 'yon. Nabanggit niya ba 'yon? O kasama daw yun sa Voltes 5 na mga friendship. Alam nyo, nakakaawa Pilipinas. Kasi these people, ang mga apelyedong ito, kunya kung tutuusin, they have money already Hindi nila kailangan magnakaw sa kaban ng bayan. May pera na sila. Mayaman na sila. May mga negosyo sila. Pero bakit sila pa rin ang nilalagay ni Bangag Jr.? Hindi sila nandyan para tulungan kayo. Para ibangon ang Pilipinas. Nandyan sila para magsesyon sa Malacanang ng pulburon. Nandyan sila para lalo kayong palubugin. Kasi ano ba nakikita nyo? May ginawa ba si Marcos Jr.? Nakabutihan. Sabi ko nga, yung sa baha na lang, hindi ko na self-explanatory na yan. Hindi ko na kailangan mag-explain. Diba? Bakit si Bangag dapat umalis na sa kanyang pwesto o hilain ninyo ang kanyang mga paa? Kasi kapag ang tao ay araw-araw nagbabangag, sabi nga ni Cathy, at based on research, may nag-research na ang pulburon, kapag tinira mo siya, like after 30 minutes, ay mawawala yung iyong tama. Kaya paulit-ulit na lang. Kaya no wonder, nagkakadiskaril ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, more or less 120 million Filipinos, dahil hinahayaan ninyo mga palanggako na ipagpatuloy ni Bangag ang kanyang pagiging bangag. Alangan mag-invento ito si Cathy ng kwentong ito. Na sabi nga niya, ano mapapala niya dito? Anong gain niya dito? Di gurgur. Tinatakot na nga di ba? Tinatakot na at what? Na itutumba sa pamamagitan ng pagsira sa kanya sa social media. By the way, I admire her kahit hindi,
Alam mo kasi ito, nag-usap kami kanina. Marami tumawag sa akin na, "Uy, mag-ingat ka kay Cathy, kasi ano 'yan, ganito, gano'n, gano'n." Actually, pinagtanggol ko siya do'n sa isang kaibigan ko. Palangga, for sure narinig mo. We're still friends. Sabi niya, "Sis, kasi ano, sabi kasi ni ano ba ang code niya? Tony Boy? TBF, parang 'yun ang code. May mga coding 'yan, eh. Sila, TBF. Sabi kasi ni TBF, ganito, ganyan, ganito si Cathy, ang daming sinabi. So, ang point ko, story ni Tony Boy yun, Florendo. Okay? Story niya yun. Sabi ko, sis, istorya niya yun. Pero pakinggan din natin yung istorya ni Cathy. Hindi ka lang sa isang side titingin. Kasi yung mga ibinato sa kanya na mga panira na sinasabi, Maharlika, huwag ka makinig dyan kasi mistress yan. Actually, talagang ano siya, mistressed. In-stress nila eh. Yeah, Cathy, okay lang ba yun? Tawagin kitang mistressed. Kasi, nung pumasok nga siya sa buhay ni Tony Boy, ni TBF, okay, baka magkamali tayo, diba? Okay, ni TBF, ay wala na sila nung kanyang jowaers. So, paano naging mga agaw siya? Diba? Paano siya naging mga agaw? Although hindi ko na-research yung asawa ni TBF kung anong ginagawa si Miss Universe. Hindi ko na-research kung ano yung mga... Actually, meron akong pinanood na parang nagki-Christian siya. Then, parang may mga story siya na magulo yung parang love story niya and everything. I don't know kung anong ginagawa niya ngayon. Ang punto ko lang dito, sino ka para husgahan ang isang Cathy na na-in-love siya dito kay Tony Boy? O sabi ninyo, ay kaya naman nagkagusto yan kasi maraming pera, kasi may negosyo. Eh bakit? Kung ikaw ba nabigyan ng pagkakataon na may magkagusto sa'yo na mas may edad sa'yo, tapos nagustuhan mo din, tapos may pera, may negosyo, kaysa nang pumatol ka sa bangag. Well, bangag din yun eh. Di ba? Kaysa naman pumatol ka sa isang judictus benedictus na dugyot na walang pera, tapos sasalaulain ka or dadalhin ka sa Karimlan, kasi napakalalim, di ba? O, 16 years na silang hiwalay. O, sabi ni Palangga, so ano problema nyo? Asa sabi ka, Cathy, you know what? Kung ako nasa kalagayan mo, kung nagkaroon ako ng opportunity na ganyan, na may na-in-love sa akin na bonggang-bongga at hindi ko na kailangan mag-work, mag-emote-emote na lang ako, mag-business-business na lang akong bonggang-bongga, why not? Sino kayo? Napakalinis nyo ba? Eh, nagmahalan yung dalawang tao? Actually, na-attract din ako sa, sa mga, ang jowa ko, 5 years ang gap namin eh. Tanda na rin yun, di ba? Pero, seriously speaking, mga kababayan, sino ka? Tanong ko sa'yo, sino ka para husgahan si Cathy? At, eto yung tanong, ano ang relevance ng pagiging jowa niya, okay? Ng pagpatol niya, not really patol eh. Hindi ko nga natanong kung sino ang, for sure, lalaki ang nangligaw, di ba? Eh, maganda naman siya. When you say kasi patol, parang napilitan ka lang or what eh. For sure, nag-ibigan sila. Pero ang question is, kahit anong sira mo, Lisa, kahit anong utos mo sa iyong mga trolls, sa iyong mga AI, sa iyong mga firm, kasi may na-hire na firm yan, na sirain ng isang tao dahil sa kanyang past, hindi mo maiwawala kahit sa korte yung kanyang na-witness. Dahil siya ay eyewitness na nakita niya, na naramdaman niya, nakita, naramdaman, narinig, na inalok siya ni Lisa kung do you want some pulburon? Ano ang kinalaman ng relationship niya? Na dahil nung bata pa siya ay nagkaibigan sila. Anong kinalaman doon sa kanyang na-witness na inalok siya na magpulburon? Kasi, alam mo, ang dami niyang kinuwento sa akin. Ang bilis nga. 2 hours kami mag-usap, parang super BFF na kami. Hi, Kat. I hope you're watching. So ngayon, ano ang kinalaman doon? 'Di ba? Ang irrelevant 'yun eh kahit sa korte, 'di ba? Kahit ako hindi abogado, 'di ba? I-interrupt kita ng bonggang-bongga. Kasi ang pinag-uusapan doon yung na-witness mong circumstansya na sinasabi mo. Hindi ka naman tatanungin, bakit ka umibig kay TBF? 'Di ba? Wala namang ganoon eh. Ang pinag-uusapan dito, sigurado ka ba na nakita mo na si Lisa Tanas ay inalok ka ng pulburon?
At sinabi niya, mga 5 pagkakataon. Doon sa 5 pagkakataon na yun, hindi naman siya tatanungin na, nung kayo ba ay nagkaibigan, dadadada, inisip mo ba, dadadada. Wala namang ganun. Kaya yung mga utak, ikaw Lisa, yung utak mo, although sanay na sanay kang mang-intimidate, manakot, mangbayad ng tao, hindi ka uubra sa korte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!